Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today we have another flip top reaction, no? So ngayong araw mag-react tayo sa laban ni Lepcram versus Zac Maestro, no? Man, alam mo, dapat kakalabas lang din ng kakalabas din ng laban ni Zac Maestro tsaka ni Akata sa PSP, no? Dapat nga mag-react na ako doon. Feeling lumabas naman to. Sakto ito yung nakita ko sa una sa For You page ko sa YouTube, no? So ito na unahin natin, no? Lepcram din yan, no? But yeah, isang magandang battle na naman parating, no? Without no further ado, man. Tayo na, let's get it. Oscar 8, nandito pa rin, Davao City. Huling laban na natin ngayong gabi. Shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat na naniniwala, lahat ng support ng tunay. Oscar Live at 9. online. Pero syempre, iba pa rin pag live. Flip top magigay para sa huling laban natin. Oh. Huling laban. Shoutouts sa lahat ng tumutulong para sa event na to. Syempre, Kalawakan Crew, Snub, Black Leaf, Psychedelic, Kuskan, shoutouts kay Kuskan. Lahat ng represent collab. Ito yung pinaka niya. Maraming nakabanggit na ito. I mean, sobrang ano tayo dito? May iba topic, no? Ito ko sa parang filter na ginagamit ng flip top, no? Sa mga battle nila. Like dito, di ba? Parang ano, di ba parang naka-filter siya, parang napakatapang nung contrast niya sa ano. Kaya pulang-pula yung balat ng tao, di ba? I don't know kung siguro nilagyan na ng filter kasi parang dull yung original na kulay dahil siguro sa lighting sa lugar noong time na yon. Pero yun, marami nga nagsasabi, no, na ano daw, in terms of like production and camera angle, mas maganda daw yung sa PSP. Pero I mean, if we think about it, yung flip top din kasi sa iba-ibang lugar siya nagsushoot eh, or nagpag-battle. Like dito sa Pacos Ganay, sa Davao sila ngayon, no? So again, natin masisi kung medyo pangit yung lighting talaga sa original na video, no? So siguro kaya nila lagyan ng filter na ganito, no? Yeah. Nexus Cash at mobile gaming. At sa kanan ko, Las Piñas at Malabon, represent para sa inyo. Yes. Mag-iay tayo lahat para kay Lepcram. Let's go. Ikaw kasi palaging magaling dumaing. Kung naku di mo tatanggapin. Dami ding laban niya ngayon, no? Lepcram. Sinungaling gusto kong iparating. Anong sunod din eh? Random po, Hey. Lemor, Rental, Etibak Tattoo Studio, Etibak Barbers, Boss J, Tutsi, Justin Solis, kay Daryl Stark na laging sa buhok, Goldware, TBS, Velasquez Sud, at syempre, OG Sacred. Shoutout to OG Sacred. Flip Top Beer. Shoutout sa sana nagustuhan to dito, Davao. Unang beses namin nadala. Tikman nyo to. At sa kaliwa naman, Davao City represent para Let's sa go. inyo. Magigay tayo lahat para kay Zac Maestro. Kala tayong ano eh, no? Tayo, nabayas yung crowd eh. Shout out sa inyong lahat. Nanalo ng coin toss. Lepcram, piliin niya mauna. Tig-2 minuto dapat. Huling laban natin ngayong gabi. Pause Garahit. Maraming salamat ulit sa inyo. Pakinggan Let's natin go. unang banat. Lepcram. Matagal ko nang hinihingi ito. Ngayon ako na ay nandito. Galit na galit, nila ah. sa'yo, Anito, pasasayawin kita sa disco. Preparado o hindi ay may kalalagyan ka, iho. Pinapangako ko to mismo, pagkat 200% tong lakas na susukli ko. Davao Game! Game. Game! Nawala pa siya. J Black, mga Bisayang sa harap ko nangamote. Mga pambato sa division yung agad kong ginarote. Iniwanan kong abo at di nagdumaan sa morgue. Di rin kinaya nung palong-palo na rumisponde. Pero sige, home court mo, Yun pa rin, no? Hindi pa rin namamatay ang isa kay, yung pantira kay Zac Maestro, no? Na palong-palo. Pero ang ganda doon, no? Hindi kinaya ng palo, di ba? Alam natin kung sino yun. So, palong-palo yung rumisponde. Kasi nga, di ba? Laging issue kay Zac Maestro is po at di nagdumaan sa morgue.
Di rin kinaya nung palong-palo na rumisponde. Ang ganda rin na, no? Yung palong-palo na yung rumisponde, di ba? Like yung term ng mga palong-palo, rumisponde. Home court mo, kaya mukha akong underdog sa'yo na galing pa sa bottom tier. Kung ikaw game changer ng laro, ang binabago ko yung atmosphere. Most hated sa crowd favorite, sige lapit Hansel Cabo. Ganyan na ganyan ko rin tinalo yung finalist na GL Campo. Kaya kamusta paghahanda mo? Davao na lang yung venue, baka sabihin mo na naman, sinulat mo lang yan sa eroplano. Magyayabang na naman ng 2 days prep tapos hindi niya kabisado. Kasi pag malakas na yung kalaban at kayang-kaya siyang matalo, yun ang mabisang paraan para may excuse agad sa tao, tarantado. Ngayon sa akin mo yan gawin lagi itong all-out, men. Bagsak agad sa isang linya parang pole dancer. Pag nagpamalas ng galing, palaging showtime, sir. I'm always kicking in the ring na parang Shawn Michael. Pero nangaapak yan ng skull hanggang durog at sobrang bloody. Bloody. Tila ayaw ba mag-start ni Dong Wasak kung Kawasaki? Ano nangyari? Bakit mo ini-start yung wasak mong Kawasaki? Wala na. Umpisa na lang pangungupal. Bubo ka ba? Alam mo na ngang si Rocky na brum-brum mo pa? Nice. Ganito ba talaga yung adik sa Davao? Ultimo tawa susuyupin. Yung ayos yung aayusin. Yung sira yung gagamitin. Nice. Kaya hi, Miko. Pagpasensyahan mo Ito na naman tayo dito. Tagal Ganun na. talaga na pangyayari. Baka pangbuli pa sa'yo yung katangahan niyang sinabi. Huwag mo na lang sanang patulan. Pagdasal mo lang palagi. At huwag mo sanang manahin yung wasak niyang Kawasaki. Alam mo bang mahirap ang kalaban, hindi sa ikay banta? Dahil ang hirap mga pa kung kailan ka maghahanda. Minsan ka na walang preparado, puta, ginawan mo pa ng t-shirt. Ano bang brand ng t-shirt So, niya? paano yan, maestro? Eh di minsan ka lang may business. Nung mga nauto mong buyer nung nakaraan mong battle, dumayo pa sa iyong syudad. Nung nakitang di handa si Hansel, yung suporta ay na-cancel, isa-isa nang naguhubad. Nice. Tanginan to! Bigla-bigla nagkaka-clothing pag naisipan niya mag-practice. Yung mga nag-avail ng lab trip, nakalagay pa kamo, preparado, mukhang humihingi ng justice. Nakakabilib so- maigi yung naging bara mo kay sa... Maganda nga yan. No? Magandang play yan sa magbibenta ng... hindi ko alam nagbibenta ng damit sa Sak Maestro. Kung ang print is nakalagay preparado, and ayun na nga, di ba, sinasabi dito ni Lepcram na... Diba kasi, di ba, mga nakaraang battle nga ni Sak Maestro, medyo tagilid, hindi nga siya handa, yun, di ba? So, paano na sa yung preparado? Tapos yun nga, ang ganda ng play na hindi nga preparado, yung mga bumibili na, yung mga nauto niyang bumili, naguhubad na ng damit kasi hindi nga preparado eh. No? Nice. Aki, di mawawala sa aming isip, binadibag ka ni Mama Ani. Tingin nila sa'yo ay sick, iba aking panlasa. Mas nananakam sa beef, nagbibigay ng gana. Sulat ko ay siniksik para sa pisting yawa. Hanggang di niya tumarich na parang Wembanyama. Kaya mabata mo ko, hindi pwede dito eseng kabay. Na may rebelding sangay, ako'y palaging sabay. Mas posible pang makita ka sa lenteng patay kung yung pesteng waray nga na etchegaray. Kaya fuck you, malala. Hindi Fuck ka you? bilang opponent. Kung may shock value ka talaga, ba't di ka sumabay sa current? Solid, no? First round, left cram, solid. Sak Maestro, men. Bigyan natin ng
Zack Maestro, no? I mean, hindi ko pa napapanood yung laban niya si PSP, no? So, para sa akin, ito yung unang laban niya ulit na mapapanood ko, man. Let's go. Tagal din, no? And alam nyo ba, sorry. Alam nyo ba, all-time favorite kong laban, no? Gisa. Comment down below kung gusto nyo panoorin natin yun, no? I mean, kasi I'm so down, man. All-time favorite ko, no? Na classic na laban, man. Na siguro, ilang beses ko pinanood, no? From time to time, pag naaalala ko, pinapanood ko ulit, man. Zack Maestro versus Tipsy D, man. All time, isa yan sa mga favorite ko na laban sa flip top, man. Wasak yung Kawasaki. Bobo daw yung Zack Maestro. Baka di nyo naalala, inanggel na yan sa akin ni Pistolero. I-recycle lang ng gago. Ang sabi niya, binadibag daw ko ni Mama Ani. Ikaw nga eh, binadibag ka ng yung daddy. Wala, patakarag-rebat. Anyway. Patakarag-rebat, no? What the fuck? Akala ko deep cover Zack Maestro to. Sino ba ang dapat kampihan? Ito'y pera-pera lang, pero kailangan galingan. Yung mga araw nagdaan, yung huwag na nating balikan kasi wala namang nagbago. Flip top pa rin, number 1. Hey, let's go. Kaya wala nang bawian. Number one. Kasi dama yung buong event kung yung battle ko'y tinanggihan. Kailangan ko pa bang sabihin para maintindihan bakit may paus ka na'y alam nyo na yung dahilan. Dahilan, putay na. Shit! Zack Maestro lang naman. Zack Maestro lang naman at sabi ng mga eksperto, iwasan daw kita sa kwento, takot daw na makadwelo. Ano yan, chicks? Binabati ko ng chicks na may respeto, iiwasan lang yung lip pag nakipag-beso-beso. That's it, man. Di siya, I mean, if you think about it, no, ulit, di siya ganun kabigat, no, pero kung paano niya, yung parang pinaka-punchline, pero kung paano niya, yung build-up, no, napuntang punchline, man. Simple, malinis, no, nice, no. Iniiwasan lang yung lip kapag nakipag-beso-beso, no. Diba kasi, lip, dito mo yung beso, then si lip cram, nice. Chicks, binabati ko ng chicks na may respeto. Yun, yung chicks pala, no. Ano ka, chicks? Diba? Chicks. Okay. Iiwasan lang yung lip pag nakipag-beso-beso. Ano? I'll beat you with no tempo. Pili ka yung fist or elbow. Buy one and take one. Welcome to Picobello. Oh, biyahing langit ng bayani, kalahating kilometro. Yung ulo sinipa from Rizal, umabot ng San Pedro. Let's go, Pangi, let's go! Let's go, Pangi, let's go! Mawing lasinggero. Yung buhok niya pag blunt, mukhang John Lloyd Casimero. Hindi ko kilala. O di la Piolo Pacquiao. Piolo Pacquiao. Bulagaw kini nga MC. O baka Becky na badyaw tapos yung nagwiwig ng cotton candy. Kasi pink, di ba yung buhok? But real shit, sa tanan na ako nakabugno, kini si Undorang MC nga maghilak samtang galulo. Okay, so, sa mga hindi nakaintindi na, no? So, parang ang sabi niya, sa lahat daw ng MC na nakalaban niya, ito lang daw si Undo. Yung nakalaban niya na umiiyak habang It doesn't make sense, no? Pero, ayun yung sinasabihin doon. I mean, pang-asar lang, a little, pang-asar. Di ba yung buhok? But real shit, sa tanan na ako nakabugno, kini si Undorang MC nga maghilak samtang galulo. Tuwa na paslot ang ihang lusok. Ting lo, inig mamakad. Galit na siya, hilak, kaya nito asawa ang ginaladlad. Gago. Mura bitang lechon manok ang ipabilangkad. Gituhog binaharas. Ipatuyog-tuyog ang laing aktor niya. Ikaw rin nagtanaw sa palabas. Ang ganda. Ang hirap kasi explain, no?
Kasi merong parang terms yung Bisaya, like, gituyok-tuyok ng aktor, 'di ba? Kasi parang ang hirap sabihin eh, pero ikaw lang yung nagtanaw sa palabas, 'di ba? Kasi aktor, tapos palabas, 'di ba? Ang parang ang weird pa kung i-explain ko to, no? I mean, sa mga Bisaya dyan, nanonood, alam niyo na kung anong gusto sabihin ni Sak Maestro dito, pero I don't know kung gusto ko i-explain to, no? Pero ang pinaka punto niya doon is abang inaano yung asawa ni Lip Cram, nanonood siya. Basta, alam niyo na yun. Ayun. Tangina. Sabaw itong Mark Phil. Pero wa ni undang ang ungas. Wa pa man siya ni Gausal, motor niyang gilulog tiwas. Iluluan niya yung asawa, ginito ng tao ba? Alam ko hindi Tangina. ka nakapagbawas. Kasi hirap siyang makaigit. Hirap makaigit. Wala na siyang true brown shit na mabuhusan tong silip. Oh, True brown shit. Na pa-squat. He couldn't sit to take a shit. Hindi ko Ah. kaya kasi may piksa kasi yan sa puwet. Oh, yung angle ko, di ba? 2 day lang, bago lang. May piksa kasi yan, sabi niya kagapon. May piksa. Putay na. So, totoo pala, no? Ay pala siya sabi niya, no? Ni Sak Maestro sa umpisang interview, no, na there are some shits na siya lang yung parang very specific or siya lang yung nakakaalam. So, isa siguro to doon sa mga yan. Bago! May piksa kasi sa puwet. May piksa? Teka lang, may piksa kasi sa puwet. Oh. Tawag dyan ay snub effect. Nakakahawang bad impression. Nahawa si Kuya Kev, si Sed. Ang tawag doon ay staph infection. Stop in. Piksa, staph infection? Fuck. Piksa, staph infection? Ilang araw ba? Ito mahirap ito. Ito yung mahirap pag ang dating parang na-predict na nung kalaban mo yung parang mangyayari sa'yo na yun na nga, diba, na na-angle ni Lip Cram kanina na baka sabihin mo, 2 days lang, ano mo, ganyan, sa replano ko pala sulat, diba, yung pinaapunto doon ni Lip Cram is baka hindi ka na naman preparado, diba? So, parang biglang ganito yung mangyayari na may mga stumble, no? So, parang, pag judge yung titingin, no, na parang, parang dadali ka doon, no, sa angle ni Lip Cram na yun. Yeah. Makikita sa kanyang reaction na katikim rin na lupit, makatira through the net. Pero I don't wanna play ball. Kung hanggang layup lang forever, as Filipinos are way small. Sa aking age, hindi man safe na mag-everyday brawl, pero parang Tyson. Kalaban ko yung oras at hindi si Jake Paul. So, nireference niya yung everyday bro ni Jake Paul. Kung alam niyo yun, no? May kanta si Jake Paul na everyday bro, di ba? Dahil naglaban siya ni Mike Tyson. I mean, not very old yung reference, no? Old YouTube. Sa aking age, hindi man safe na mag-everyday brawl, pero parang Tyson. Kalaban ko yung oras at hindi si Jake Paul. So, winner take all? So, parang na-revise pala niya yung everyday bro sa everyday brawl. Diba? Brawl. Pero yun na nga, na-reference niya yung laban ni Jake Paul and ni Mike Tyson. Diba? Kasi napakabata pa ni Jake Paul and then si Mike Tyson. I don't know what the fuck they are thinking, no? Na mag-work yung laban na yun, no? And to tell you honestly, parang hindi naman kailangan talaga ni Mike Tyson. Mike Tyson is fucking legend already. Pero yeah, I mean, yung laban na yun doesn't make sense, no? Walang bilang. I don't know ba't ginawa nila yun. But yeah, I mean, wala tayo sa topic, no? So, ang meaning ni Sak Maestro rito is, I mean, nga, hindi yung kalaban yung, ito, si Lip Cram yung, niya, yung oras yung kalaban niya. Di ako nagmamagaling. Dekada na ako sa battle rap, kailanman di nagsinungaling. Pag ginagun bars, punchlines, isabit o sampalin, sinasabi ko lahat sa battle rap, puta kaya kong gawin. Oo. Kahit saan mo man dalhin. Kahit saan man tayo marating, I'm prepared for anything. Kahit bumaba pa ako sa iyong level at magtakas pating. Bars, jokes, schemes, man, I'd hit you with everything. Green Lantern, cause I bring all the weapons in the ring. Napili
Napilitan lang tanggapin. Parang ano, no? I mean, I don't know, parang fall short yung punchline na doon. Pero, I mean, gets mo natin yung punchline, di ba? Kasi, yun na nga, prepare daw si Sak Maestro sa lahat, no? Kahit saan mo siya ilaban, napaka-flexible niyang MC, no? Lahat ng, yun, kaya niyang ilabas, parang si Green Lantern, no? Na, ba yung sa sing-sing galing yung ano niya, yung powers niya. At the same time, parang sinabi yun, parang kaya niyang ilabas lahat dito sa ring, 'di ba? Ito sa ring, 'di ba? Parang battle ring, like boxing ring, and then at the same time ring, kaya niya ilabas lahat kasi yung powers ni Green Lantern is parang kaya niya mag-create based on ano yun, parang kung ano niya gusto i-create gamit yung imagination niya, gamit yung kapangyarihan ng sing-sing. Sa yung level at magtakas pating. Tamaan ng bars, jokes, schemes, man, I'd hit you with everything. Green Lantern, cause I bring all the weapons in the ring. I see. No, siguro kaya siya nagtunog, nag-fall short yung ano niya, yung punchline niya kasi parang may stumble pala siya doon sa kalagitnaan, no. I hit you with everything, and then yan, I will hit you, basta yun. Basta may ano, may stumble or may a little bit of pause, no, sa gitna nung kalagitnaan nung scheme niya noon, kaya parang nag-fall short yung punchline. Napilitang tanggapin. Tapos ganito pa yung kasunod. Napilitan na akong tanggapin. Shit! Kahit magmukha akong tanga. Hirap na nga ako sa isa, tapos babatil pa ng dalawa. Di kay pansamantala kapagkat di naman talaga ikaw yung dapat sa main event kundi lang band yung akata. Kaya putang ina ka o mahusay kang magpatawa. Pero naglaban siya ni Akata, di ba? Kasi puta, halatang siya'y masaya. High risk, low reward. Atalunin kay walang halaga pero makabattle ako sa Davao, dun pa lang nanalo ka. Tawid ko. Tawid. May battle din akong kasunod. Kakalabanin ko pa si Yangwan. Okay. So parang ano pala to, no? Mas nauna to, no? Kung babasin at siya sabi nila, 'di ba? Kasi naglaban na si, 'di ba? Lumabas yung laban ni ano, ni Sak Maestro tsaka ni Akata sa PSP ngayon. And then tapos na rin yung laban ni Lepcam tsaka ni Yangwan, no? So parang mas nauna to, no? Ano, sinabayan ng laptop yung labas ng ano, ng PSP. Kupal moves eh. But yeah, I don't know kung ano kayo naramdaman ni Lipcram dito, no? Na parang halatang hindi talaga sobrang handa, di ba? I mean, na-admit naman na ni Sak Maestro sa interview pa lang sa umpisa. Hindi siya ganun kahanda eh, di ba? And then at the same time, siya sabi ni Lipcram na isa to sa mga dream battle niya, no? So ano yung parang damnan? Palakpakan niyo si Sak. Nakompleto niya yung round 1. Hey. May bigsa ako sa puwet. Yan ang sinabi ni brother. Di pa nga lumalabas yung mata, nasilipan mo na ng anggel. Bigat ng bara na yun. Tapos yung mga anggulo, puro salsal. Tanginang yan, yung noo ko kumunot. 2024 na Sak, di ka pa nakaka-move on sa Jakulot. Jakulot! Nababa mo pa yung rounds mo, nag-choke ka tuloy. Round 2, game. Game. Napapanood kita sa Facebook. Alam nyo bang boksingero na siya? Alam niyo ba? Boxingero na siya. Pag nag-training ka nga, naka-boxer ka pa. Tangina, boxer na, naka-boxer pa. Ang tikas mo naman. Sobra na pagka-boxer ng insan ko na yan. Tangina, boksingero. Sak Maestro. Tapos yung pangapagento. So ano yung headgear mo? Box ng sesto? Kung yung iba batak sa boxing, eto nagbo-boxing ng batak. Ganado mag-ensayo, laging active Sak. Sa sobrang aga, nauuna pa daw sa punching bag.
Okay, nasa unang latag, nagka-something Brad. Nahuli siya na bumabatak, naka-boxing gloves. Napag-combine tuloy yung ano, no, yung pagbatak, 'di ba? Like palaging tira isak maestro and then yung current na ginagawa ni Sak Maestro ngayon which is boxing, no. Ang na talaga ni Dave Cram, no. Na kahit anong bagay gagawa niyang kapalan sa iyo, eh. Grabe ka, mamen. Naka-gloves ka na't lahat, puta, kaya mo pa rin. Naka-gloves ka... Yo, check. Bakit? Ano ba nangyari? Sobrang baba. Yo, check. Ano, Grabe wala? ka, mamen. Naka-gloves ka na't lahat, puta, kaya mo pa rin. Ano yung hook mo, pahigop? Awit yan. Tinuruan ka ng uppercut, yung ginawa mo, uppers lang. Pag ano? O baka sabihin mo, hindi mo gets kasi ikay baguhan pa. Uy, Sak, boxing yung pinasok mo, ba't pumapalo up ka? Diyos mio! Sporty ka din eh, no? Sporty ka din, eh. Gustong Diyos sumunod kay mio. Manny pa kahit pa overage na. Sa susunod, sumama ka kapag may motorcade siya. Kaya pala sa Jensen ay bigla kang napatapak. Nagpaturo siya kay Buboy Fernandez kung ano ang mga dapat. Sa training camp, siya ay sumabak. Araw-gabi daw nakababad. After a month, si Buboy Fernandez ay natuto ng bumatak. Gusto mo gumaling na boksingero? Panggagago. Paturo ka kay Flubert Brother, yung tirador na neighbor nyo. Nang maging Jermaine Flubert. Taylor to. Para makuha mo yung title, dapat Megan Trainor mo. Megan Trainor, gago ka pala eh. Megan Trainor, di ba? Si Flubert, no? Si Six Threat, di ba? Megan Trainor mo. Ganda ng pagkakala niya dun, ha? After sa Jensen ay bigla kang napatapak. Nagpaturo siya kay Buboy Fernandez kung ano ang mga dapat. Sa training camp, siya ay sumabak. Araw-gabi daw nakababad. After a month, si Buboy Fernandez ay natuto ng bumatak. Tangina talaga. Gusto mong gumaling na boksingero? Magpaturo ka kay Flubert Brother, yung tirador na neighbor nyo. Nang maging Jermaine Taylor to. Para Jermaine makuha Taylor. mo yung title, dapat Megan Trainor mo. Galing talaga nun. Trainor, gago ka pala eh. Pagtitripan ko tong maestro, pagkalaban mo ako, matik yun. Iba talino at kulit kapag sabay ko ng ginamit yung estudyanteng galing Roper, masasabi ba na awit yun? Kung yung IQ ko sa battle, pare, ay pang Rowan Atkinson. Mr. Bean nga, men. Rowan Kulit ko sa Atkinson. battle. Pero pag nagseryoso ay mala Bin Laden. Bin Laden, di ba pa nagsiroso, Mr. Bean and then Bin Laden. What the fuck, bakit yan? Inaano na tayo ng ilaw. Wait lang. Ayusin ko lang yung ilaw. Pause mo natin saglit. Where's the bucket? Kinakain na tayo ng liwanag sa labas, eh, no? Basta bukas yung bintana ko dyan. Okay. Ulit natin yun, yung Mr. Bean and Bin Laden rhyme scheme niya, no? Gago ka pala eh. Pagtitripan ko tong maestro, pagkalaban mo ako, matik yun. Iba talino at kulit kapag sabay ko ng ginamit yun. Estudyanteng galing Roper, masasabi ba na awit yun? Kung yung IQ ko sa battle, pare, ay pang Rowan Atkinson. Oo, pang Mr. Bean nga, men, kulit ko sa battle. Pero pag nagseryoso ay malabin lahat. Tinalo nga ni Krega to, kaya panis yan sa'kin. Istang oro nga wasak nung nirelease tong Kraken. Kaya ilabas mo na yung hitman mo na alias Don Hontiveros. Ito ay deja vu. Hitman ko na din bahala, di ang same value. Yung pagka-sharp, times 2. Mapa-front, side view. The best shooter from Cebu na alias Range Andrew. Ito ba yung Philippine Eagle na sa Davao lang daw makikita? Eh di ang angas ng ina. Pero sa PSP, tinalo lang ni Senior Aguila.
Kaya reminis sa kanyang debut. Kahit tinalo siya ni Zero, naging Davao superhero. Ngayon nawala yung lyricismo, naging talunan na lang siya dito. Binalikan ko yung libat para sabihin sa'yo mismo, yung dating sak na timeless, tuluyan nang nag-back to zero. Yung karir mo dating tie-dye sa sikat ay nabibilad. Superstar na dating tough guy, agad na lang sinisibak. Dating saklabin sa spotlight ng bibiyak, lumilipad, pero ngayon ang maha-highlights tinitiyak. Labi ni Sak. Tunay kang immortal, Galing. hindi takot sa time limit. Rematch kayo ni Zero R, balik kayo ng 1 minute. Nice, no? So, parang binata niya si ano doon, no? Binata niya si Sak Maestro namin. Tayo na. Nga yung nakaraang laban niya, no? Balik siya ng 1 minutes, di ba? Kung saan bumabattle yung mga bagahang MC. But yeah, I mean, nakalimutan kong sabihin yung first round ko, no? I mean, usual natin ginagawa yun dito sa reaction natin, no? Yung first round ko, men, sobrang linaw nun. Left cram yung first round. And dito second round, men, solid pa rin yung linis. I mean, may mga small pause si lip cram sa second round. Pero all in all, masabi ko parang malinis, no? First round ni lip cram. Tingnan natin kay Sak Maestro, no? O, saan ba yung Sak na preparado? 3 sunod na talo. Tinanggap ko naman tong battle pero gusto ko sana magreklamo. Pinilit mo ako. Pinilit niya ako kaya tinanggap ko itong trabaho. Na matupad kanyang pangarap na makasakay sa aeroplano. Oh. Pangarap niya, nakasakay na ng aeroplano si Lipgram. First time niya. First time niya masakay ng aeroplano. Magsakay. Alam niyo paano mag-rap si Lip? Ito. May napanood ako sa YouTube. Panood kita sa YouTube. Isang reaction video sa video. Kasama mo si Poison. Pinanood niyo yung Apex versus Sidio. Tapos ang sabi niya doon, bago matapos yung recording, shout out sa Hype Beat pati na sa Demise Clothing. D-E-M-I-S-E. Demise. Idol yung Demise, yun bang English ng mintis? Demise. Nung sumakay siya sa aeroplano, pustahan tayo na inis. Sinabihan kasi na please turn off your mobile device. Device. Ang husay mo mag-English. Ang husay mo mag-English. Daig pa yung name that can be found. Please don't English me because I cannot underground. Yes, I cannot underground. Pero alam mo, Lip, yung mga ganyan hindi yan na, hinuhusga ng pag-i-English ng mga tunay na edukado. Hindi kasi sa English na susukat ang talino ng isang tao. Pero alam mo ano mali doon? Yung mali doon na hindi yung pagkakasabi. Ang mali doon na yung mismo mong mensahe. Na tingin mo ay mas importante pa na ikaw ay mukhang hustler na may diskarte pero wala palang pae sa maliliit na mga negosyante. Oh, di miss ang puta. Diba? I mean, ano yun? Sobrang, nasabi natin na real talk, no? Na totoong parang ang dating, parang sinasabi ni Sak Maestro ito, ang dating eh. Sa mga reaction videos nyo, no, nag-shoutout ka ng mga ganito, ng mga ganyan. So, tunog may hustle ka, like, you have this clothing and, brands na nakasuporta sa likod mo, di ba? Pero parang hindi mo naman respeto yung pangalan mismo ng brand, di ba? Demise Clothing, which is, it should be Demise, right? So, yeah, parang yung sinasabi niya dito. And yun, inasal nga siya doon sa Demise, di ba? Sa Demise, yung sa aeroplano daw, turn off your device. Nasa siya kasi turn off your device. What the fuck? Shit. So, alam na natin, no, na second round sa, ano pa rin, lip cram pa rin. Dream match mo to? Shit. Wala naman akong pake kung saan siya galing. Pinakaayaw ko lip cam sa battle rap yung pinakasinungaling. Ikaw ang pinakasinungaling, sabi mo dream match mo to? Sinong niloko mo, alam mo di yan totoo. Kasi kung dream match mo to, sana nagbuhos ka ng buong puwersa at sa akin ka na rumekta nung di ka nag-freestyle ka lang Zeta. O dapat ka nag-freestyle ka lang Zeta, di ba dream match mo to? Pwes, pagbibigyan ko ang iyong hiling. Pakisabi mo sa pamilya mo na bukas na ang iyong libing.
dream match mo to, tulog mahimbing. Unlimited yung bars pagkat hindi na nagising. Oh, dream match, gusto mo ng big names? Gusto niya na ng big names. Gusto niya ng big names at hindi raw siya takot. Kaya yung mga big names, nung tumawag, di sinagot. Gusto mo ng big names, iba't doon sa liga ng panot. Binigyan ka ng Apex, puta di ka sumipot. Ano? Mas masabi niyo ba ang pinakamalala na magagawa mo sa battle rap ay yung hindi maghanda? Hindi! Ang ina yan ay excuse ng mga supot. Ang pinakamalala yung hindi sumisupot. Worse! Di ka sumipot. Ang ina, nakalimot. Di ka sumipot. Nakakatawa kasi parang ang hirap mag-agree. I mean, mabigat yung gustong sabihin ni Sak Maestro doon, pero ang hirap mag-agree sa kanya, no, na sinasabi niya na ang mas malala daw, hindi daw yung yung mga yung MC nagsasabi na ang hirap i-explain ba? Hindi ako makapagsalita. Ang parang gusto sabihin ni Sak Maestro is parang ang mas malala daw kasi dun sa mga hindi naghahanda is yung mga hindi sumisipot, 'di ba? Alam na natin yung kwento na yun, paulit-ulit na yung kay Lipcram tsaka kay Apex, yung nangyaring yun, 'di ba? Ilang beses nang inasar kay Lipcram yun. Pero ang gusto kong sabihin dito, parang ang hirap mag-agree kay Sak Maestro dun sa pinupunto niyang yun kasi during mismo itong laban na to, hindi siya preparado. Right? Parang ang dating tuloy, pinagtatanggol niya yung sarili niya na hindi siya preparado. Like, buti sana kung ang pinapoint out lang niya is yung mga dati ng laban na hindi siya naging preparado. Diba? Yung mga nakaraan niyang battle na ito most recent lang. Right? Ang masama kasi, ngayon mismo nangyayari. Diba? Na hindi siya preparado. So parang hirap mag-agree kay Sak Maestro. No? On the big names, you will get slain. Quick aim, clip bang. Shoot you like I'm King James. Pag nandun ka na sa langit, spit your bars in exchange. Kay big, notorious big, and pag nandun ka na sa langit, spit your bars in exchange. So meron siyang meron siyang doon ka na sa langit, 'di ba? Si Biggie, 'di ba? Notorious B.I.G. Para meron siyang man. Bang! Shoot you like I'm King James. Pag nandun ka na sa langit, spit your bars in exchange. Kay big, notorious big. Pag nandun ka na sa langit, spit your bars in exchange. Kay notorious Pun and L. Na-meet mo na yung big names, fucking shit stain. So yun pala yung niya doon, no? Punto niya doon na naghahanap ka ng big names, di ba? Parang patay ka dito sa laban natin, di ba? Pagpunta mo ng langit, doon makikita yung mga big names talaga. Okay? Kaso, shit. Big, notorious big, and Umulit pa po. Taka ng cringe. spit your bars in exchange. Kay notorious Pun and L. Na-meet mo na yung big names, fucking shit stain. Fucking shit stain. Sabi niya kanina, kawasak na Kawasaki, pero siya ay lumipat ng sumikat. Ginawa ko dun sa PSP, pero abot sa flip-top yung impact, di ba? Abot sa flip-top yung impact, yun, sana yung pustiso mo. Mahirap dahil di ma-clean up. Yung pangit sa pangit, naging lingap sa lingap. Kailangan ko lang yung feedback. And I wanna play a game with you. Anong kulay nitong pera? Ano yung shade or hue? Dilaw ba? Dilaw? Para sa akin, it's a shade of blue. Pagkaiba-iba ng perspective, unique yung aking pay-per-view. Ha? So pay-per-view, I pray for you. Ay, Battle Boy, I can name a few. Literal na body bag, parang pouch ng kangaroo. Parang favorite food na nilagay sa main menu, pero ba't ka nakipagsakpangan sa isang saber-tooth? Kaya ako tinanggap, and that's what I came to do. And the fucking truth, man, I just did this shit for you. Para yagi sila direkta may makapag-debut, pati na yung Davao 2-on-2 na sila Obet Marichu. Ganon, magsakripisyo, there's something you cannot do. Pero pwede rin kitapusin. Pag tinamaan ng 1 and 2, yung kamao ko yung letter V is always coming after you. Sinabi ko, pistolero, di ba?
Ganda no, no? Lalo na ngayon, no? Mas mabigat yung impact kasi boxingero na talaga si... I mean, nag-training ng boxing si Sak Maestro. Like, you know, train. Ang dami niyang mga ganda linya eh, no? Ni Sak Maestro eh. Like yung... Meron siyang props na yung sa pay-per-view. Di ba? Yung view niya sa papel. And then pay-per-view. Di ba? Binagtad niya, may prop siya doon na yung 500 tapos, I don't know, 1,000 ata yun. Pero dami niya sing stumble, no? Nakakaasar. Bayolente yung mundo. Di ba na ako nagkampiyon at idulpe ko ng husto? Sariling lupang bahay sa huli yung bulo ko, malabok singero kasi merong inuwi na titulo. I mean, second round, no? I mean, alam na natin, lip cram yung second round. Sobrang daming, pause and stumble and choke ni Sak Maestro doon. Pero props sa kanya, no? Ang ganda ng mga angle niya, no? Rhyme scheme ni Sak Maestro. Makikita natin na wala pa rin siyang kupas pagdating sa mga yon, no? Pero, I mean, halatang di siya preparado. Tabahan mo na naman yung rounds mo, kaya ka nag-choke eh. Wala whipping, whipping, kupal. Whipping, wala whipping. Oh, fuck, shit. Wala sachu, wala pack you. Okay lang, ina mo. Di ka na natapos sa 4-bar setup mo. Puro ka kalimot eh. Yo! Sabi mo nag-freestyle ako kay Lanceta. Ikaw nga, sa buong laban mo, freestyle ka lang eh. Ilang event yun, di kita sinumbatan. Big deal ba sa iyo pag nag-freestyle? Wala pick, Wayne? Gago talaga eh. May from the bow, ni the bow. Hindi ka nagbago. Yo! Siya daw ang dahilan kung bakit may pakusganay. Bes. So ano papel ni Arik dito? Feeling icon na ng hip-hop porkit Bisaya yung bumuhat. Rick, next event ng flip top, Sak Maestro versus Gubat. Lahat na lang inaangkin sino ka batang ina mo. Pag may Bisayang magaling, puta lahat galing sa'yo. Kaya parang bomba ni Karaso, mga rounds kong binato, total gusto mong ang lahat ng mata ay nasa sayo. Tapos yung DDS laging ngawa nyo para tunog astig sa tao. Tirador ako, hitman ako, di naman bagay sa mga mukha nyo. Dahil ang tunay na may tira at hamak na mas delikado kapag yung Glock tahimik na dinadala ng simpleng tao. Tang ina nito, DDS, umiyak ka nga sa PSP. Tanga ka ba? Grabe Ganda shoutout yung kay Glock, no? Diba? Yun nga, sinasabi niya na sila Sak Maestro daw, yung mga yun nga, hindi daw bagay na self-proclaim na hetman, no? Kasi parang, yun na nga. Basta, ang ganda lang setup lang niya para i-shoutout si Glock na, no? Yung dahil ng Glock, yung simpleng tao. Right? Ito. Ano ba? Sakit ng kuko mo. na may tira at hamak na mas delikado kapag yung Glock tahimik na Dahil simpleng tao. Hey. Tang ina nito, DDS, umiyak ka nga sa PSP. Tanga ka ba? Grabe umiyak oh, nangangalo pa nga. Hindi ito deserve ng Davao. Yung expectation na lupot. Awang-awa yung mga MC sa drama niya, pati hugot. Okay na sana yung lahat. Bigla kang merong dinukot. Imbis pa nyo, kinang ina nito, foil yung nahugot. Nagkamali ng hugot. Okay na eh. Pero seryoso. Ano siya, nagkakabasa? Wait. Nagkakabasa ba sa Maestro? Shit, that's sad, man. Maraming salamat pala sa flip top at naging sandalan kong balikat. At sa lahat ng nagpunta para lang kami ay mahagilap. Kayo ang dahilan kung ba't kami nagsusumika. Palakpakan! Palakpakan ang putang ina niyan.
O nasan na yung dating sak? Mhm. Na-advance pa yung skills. Yes. Inaabangan yung kada hirit, idol din ng batang 6th Street. Ika'y tuluyang bumagsak, pinapanood na lang ng pilit. Ngayon pag sinabi pa bang sak, sulit pa ba lahat ng ticket? Hindi ka na yung dating sak na gusto nila na masilayan. Sa kadalaban mong palpak, damang-dama pang hihilayan. Yung pagod nila at hirap, sinuklian ng katamaran. Yung dati nyong hinahagilap, di na kayo mapakitaan. Aha, shit, no? Kaya na lang ang dahilan kung Hinahagilap, mapakitaan. Right, napakaganda lang pero sobrang real talk rin nun, no? Kasi, diba, yung mga last battle ni Sak Maestro, medyo, alam mo yun, di mo na makita yung lakas niya dati, no? Na parang, lagi na lang ginagamit sa Sak Maestro na kaya kang magaling kasi yung ano yung tawag ito? Ghost Rider mo, Ghost Rider. Ghost Rider? Ghost Rider mo si Sak Maestro, di ba? So parang ngayon ba't mo pa ginagawa yan? Para panggastos at pangbaon pag may hirap na dinanas. Suotin ko man iyong sapatos, ako na mismo mahihiya dyan. Hindi na fit sa battle rap, kumukuha na lang ng pang-allowance. Sa tuwing ikay hindi na fit sa battle rap, kumukuha na ng pang-allowance, di ba? Pag kailangan mo ng fit and allowance, di ba? Nice. Basang paramdam namin ay pandidiri. Yung iba ay nakangisi. Ultimo, ikaw natatawa na lang sa iyong sarili. Tinanggap na lang maigi dahil wala na siyang masisi. Nung nag-flop ay naging comedy na parang si Mick Pinisi. Kaya yung Infinity Gauntlet, di mo na gamit ng maayos. Halos wala ka ng panalong dinidiwang dinadaos. Delikado pa bang maituturing kapag ulyanin na si Thanos kung pagka-snap na limot niyang na kay Tony Stark na pagkatapos? Yeah. Kinukuha ka na lang dahil sa pangalan. Kahit wala ng killer lines, sadyang palyado na sa gera. Para na lang sa business side, kahit kalidad na pang bangketa. Pareho lang tayong pera-pera. Pero si Enigma, di ko yan ginagatasan. Dugo at pawis para sa liga kahit yung laban kabilaan. Bago niya pa ako bayaran, ay may bakbakan na nalaban. Pag-usapang money-money, siguradong kaliwaan. Kahit maghanda May usapang money, siguradong kaliwaan. At the same time, no, I mean, let's talk about the Infinity Gauntlet, diba? I mean, lahat naman tayo nakaparoon yung scene na yun, diba? Anong use ng Thanos pag nakalimot, pag snap niya na kay Iron Man na pala yung Infinity Stone or yung Gauntlet. No? Ganda yun. At the same time, point out natin yung pag nakakalimot si Sak Maestro, diba? Yung mga ganun siya. Yun. At the same time, yun na nga, sabi ni Lipcram, diba? Yung pinu-point out siya dito is asa na yung lakas mo, 'di ba? Hinahanap ka ng mga tao eh, 'di ba? Ganoon na lang ba parang hindi mo naaayusin yung trabaho, 'di ba? Kung tatamad-tamaran na lang ba siya, sabi niya dito na kahit nakabilaan yung battle niya is, yung binibigay niya yung 100%, 'di ba? Alam nating pera-pera, pero as long as binabayaran siya ng tama, bibigyan niya ng tama yung trabaho, 'di ba? Naman ngayon, nakakaukit na sa kasaysayan. Di mo na matatapalan lahat ng laban mong sinayang. Dahil pagiging kabo mo, pang Robocop na yung galawan, ginagawa man yung tungkulin, wala na yung puso mo sa laban. Kaya ibalik mo na yung dating Robocop, no, ginagawa na lang yung tungkulin pero hindi na siya sa puso yung laban, 'di ba? Kasi si Robocop is parang ginagawa lang niya yung tungkulin niya kasi robot siya. Hindi talaga niya gusto. Kasi niya sa puso, ginagawa na lang niya parang Robocop. kabo mo, pang Robocop na yung galawan, ginagawa man yung tungkulin, wala na yung puso mo sa laban. Nice. Kaya ibalik mo na yung dating sak, wag mong hayaang kumupas. Kung nadapa ka man kahapon, ay may parating pa na bukas. Sana sa mga sinabi ko, katamaran mo ay humulas. Kapag silip kalaban mo, wahanap. Dapat siya. Basta, nabulol siya, no? O sak, tapos na ako, ikaw naman.
Metro sa 6th Street. Di na ba sulit yung ticket? Perfect sana lahat kung malapibos ka mag-ticket. Joke lang. Ito ba? May sinabi ko to eh. Yeah. Men, taka na nagbabasa ka na kanina. Why? Man, why? Kada battle ko, wala akong kapamilyang dinadamay. Pakisabi pala, belated happy birthday dun sa yung tatay. Pero yung asawa niyang walang malay, iniwan niya sa bahay. Sinama niya dito ang kanyang kabit na si Christina Maris Kaaway. Diba? Christina, sabi mo mga angles ko, diba? Christina Maris Kaaway, bagay na bagay kayong dalawa. Pero masyadong inabuso. Yun ang inyong kagrupo, kayo si M-Zite nag-studio. Kaya pag uminit ang inyong ulo, kabitan mo naman ng pasensya. Huwag ka magpadala sa iyong kaaway. Maliban lang kung pera. Ganun ka awalang kwenta. Pag-usapan kasi ay money, may isang beses na tumawag sa anak niya, di siya makakapunta sa children's party. Sabi niya, "Happy birthday, baby! May papadalang gift dyan si daddy. Pakisabi na lang kay mami, bayaran yung COD sa Shopee." Ipabayad din mo sa mami. Ipabayad niya sa iyang mami. Pero di ba may anak ka na? Ba't ka nag-aaksaya? Ng oras sa pagmamaking, mag-focus ka bilang ama. Yan ang pinakamaganda na magagawa mo para sa kanya ay mahalin ang kanyang ina. Magbalik. Anak ng putang ina, doon tayo nagkakaiba. Ako gustong matuto, di takot bumalik sa umpisa. Kasi, fucking shit! Umpisa. Shirt! Shit! Magbalik sa umpisa. Kaya tangina. Lip, nagbenta tayo ng dangal. Kung di ako napapakabanal, okay lang sa akin na yung magdasal. Pero kung pera lang ang sadya, nakakapagtaka na nagtagal ako sa aking ginagawa o di ko na kasi ito mahal. At alam ko ako naging hangal. Puro shabu lang yun nalanghap. Kaya I wanted a way out at sa aking paghahanap o natagpuan ko yung pagbuboxing. Tila sinampal ko yung taong kaharap. Go sa salamin kaya siya'y natutong manapak. Tila 1-2, slip roll, kain ng uppercut. Yung hooks, hindi yun chorus. Puro body shot. Yung hook, hindi yun chorus. Nice. Hanggang sa ring lang yan lahat. Kung bumato ka ng suntok, may suntok ka rin matatanggap. Sa bumangon sa pagkabagsak para sa aking asawa at mga anak. Family man with Shit. I mean, this hard to watch, no? Parang pinipilit na lang na ba't ang baho mo? Nagpupukap. Umutot ka. Hawa ka. What the fuck? Baho mo. Yeah, I mean, this is hard to watch, no? Na parang tinatawid na lang ni Zack Maestro tong last round niya, no? I mean, ang hirap magbigay ng sympathy doon sa sinasabi niya na yun nga na baho talaga. Basta yung sinasabi niya na diba, nagbago siya, nagboxing siya, diba? Tinigilan niya na yung pag-addict, right? Yung mga ganong angle niya. Pero ang hirap magbigay ng sympathy kasi kalagitnaan sa sinasabi niya, hindi niya masabi ng diretso kasi nag-stumble siya. Na hanggang sa ring lang yan lahat. Kung bumato ka ng suntok, may suntok ka rin matapos. Diba? Bumangon sa pagkabagsak para sa aking asawa at mga anak. A family man with a healthy lifestyle, yun ang pinakamasarap. A family man with a healthy lifestyle, yun ang pinakamasarap. Yeah. Kaya yung maestro, preparado, sa classroom bar magaganap. If a comeback is real, wala yun sa battle rap. Where it really matters, I give a good, clean fight. And I don't give a fuck in what bitch MC is right. The personals, your angles, all that shit feels like when the hardest hit you ever have to take is real life. Binigyan ng insight. Pero ito'y simpleng refleksyon. Kalaban ko lang sarili.
Sarili ko lang yung kalaban at ang kompetisyon. Pero nakita ko sa iba, nagsilbing aral at leksyon. Mabuti man o masawa, ginamit kong inspirasyon. Masawa? Kaya ano ngayon? Di ba dun sa Olongapo? Parang Pilipinas lang ngayon tayo laging binabagyo. Pero kayo'y nagsitakbo. Sa likod ko, wala kayo. Nung humarap lang sa disaster, walang iba kundi ako. Kaya nyo ba yun? Ba hindi? Pero, Sumasapak-sapak ta sa hangin. Shit. kaya, Lip, pwede naman siguro tayo mag-collab. Masulat ang autograph, gamitan mo ng AutoCAD. Huwag kang marating snake. Kapag na-trouble, brother, narinig mong hindi yun ahas, kundi ang double jump. Nice. Pero, salamat sa mga taga-Davao. Pasensya na ayaw, men. Hindi ko na talaga ito. Di na ako gutom pati uhaw. From Davao, Palomay, Davao, still representing Mindanao. I always respect the past, but you are the future. Not always Mindanao. Thank you. Flip top, Respect pa rin, no? Respeto. Alam na natin sinong panalo dun, Para no? sa sarili nyo at para sa laban na ito. Boto ng Urado, 5-0. Magingay para kay Lip Crab. Kailangan natin kung sino mananalo dun. Alright, now, that's Lip Crumb versus Sak Maestro. Alam na natin kung sino mananalo dun sa dating ng laban na yun. Si Sak Maestro na rin nagsabi na hindi na siya ganun kagutom and kauhaw sa battle. Hindi na rin niya talaga linya tong pagbabattle. I mean, siguro ano na lang, no, suporta na lang para sa liga. I mean, nakakaano lang, no. I mean, there's a truth sa sinasabi ni Lip Crumb, no, na I mean, ba't ka bumatel, no? Right? Like, come on. At least prepare a little bit, no? You don't have to be like yung katulad dati na sobrang lakas kung hindi mo talaga gusto, pero sana gawin mo naman na malinis, no? At least paano masabihin to? Kapanood. Basta parang hindi siya hard to watch, no? Ito yung nangyayari kanina. But yeah, I mean, laman natin yun, no? Lip Crumb mananalo dito. Respect pa rin kay Sak Maestro, men. Totoosin kung wala sa mga stumbles and mga post doon, mga choke, men, maganda yung mga angle na gusto nyong ipunto. Pero I feel like kahit hindi siya nag-stumble doon, Lip Crumb pa rin mananalo kasi malinis talaga yung kay Lip Crumb and buong buo yung pangungupan ni Lip Crumb doon, no? But yeah, totoo lang, hindi niya kailangan hanapan ng butas to, no? Kasi butas na butas yung laban. But that's a reaction for today. Sana gustuhan nyo. Leave a like and subscribe kung gusto nyo maglasabi pang laban sa Flip Top. And sunod na laban, Sak Maestro vs Akata. Panoorin natin yan. That's our reaction for today. See you in my next vid. Stay awesome. Peace.